Hi mga Mima! For today's vlog ay magpapagupit nga pala ako. Kay Daddy Renz na nga lang ako magpapagupit dahil papaputol ko lang naman ng konti. Sobrang dry na nga kasi ng buhok ko mga Mima, kaya naisipan ko magpaputol na ng buhok. At nagsuklay na nga muna ako dyan mga Mima dahil sabi ko nga super dry ng buhok ko at ang hirap niya suklayin sa baba mga Mima. Sabi ko nga dyan kay Daddy Renz ay okay na to, kaya nilagyan niya na ako ng pantakip para hindi malagyan ng buhok yung damit ko. Sa mga hindi nga pala nakakaalam mga Mima, ay naggugupit talaga si Daddy Renz dito sa bahay. Pag nga pala day off ni Daddy Renz, ayun yung ginagawa niyang sideline. Pinakasikip-sikip nga ni Daddy Renz yung paglalagay niya dito ng pantakip, kaya pinaayos ko muna. Kulang na nga lang mga Mima ay masakal ako sa ginawa niya. At pagkatapos nga ay pinatayo niya na ako para matignan niya yung buhok ko ng maayos. Pinabidyo ko nga kay Daddy Renz yung buhok ko sa likod para makita niya kung gaano na siya kadry. At pagkatapos nga ay binalik na rin agad sa akin ni Daddy Renz yung cellphone. Tinatanong na nga pala sa akin ni Daddy Renz kung hanggang doon ba yung puputulin niya. Ang sabi ko nga ay ang liit naman kung hanggang doon yung puputulin niya. Kaya sabi ko sa kanya ay babaan niya naman ng konti. At ayan na nga mga Mima, sa second try tinanong niya kung okay na ba sa akin yung ganun kahaba. At ang sabi ko nga ay oo, okay na yon at trim niya na lang sa taas pagkatapos dahil super taas na nga ng mga split ends and dry ng buhok ko. At ayan na nga mga Mima, sinimulan na nga gupitin ni Daddy Renz yung buhok ko. Razor na nga lang pala yung ginamit ni Daddy Renz na pangputol sa buhok ko para straight na straight nga siya pagkatapos. Yan nga pala yung ginagamit ni Daddy Renz na panggupit sa mga customer niya dito sa bahay. At ayan na nga mga Mima, pinapakasipat-sipat nga ni Renz hanggang baba yung paggugupit sa buhok ko para straight na straight naman siya. At pagkatapos nga mga Mima, ayan na, jaran! Ang sabi ko nga ay itrim niya pa ng konti yung sa harap. Pero bago ko pinatrim ay pinatanggal ko na nga muna yung nilagay niya sa akin dahil sobrang init nga Mima. At ayan na nga mga Mima, tinitingnan ko nga kung ipapatrim ko pa ba talaga yung sa harap o hindi na. At sabi ko nga ako na lang ang magtitrim baka mamaya ay mapasobrang liit naman. Kaya ayan na nga mga Mima, kinuha ko na lang ang gunting kay Daddy Renz at ako na lang ang nagputol. Nakikita ko nga lang din pala to sa Facebook na ganyan daw yung tamang pagtitrim sa harap at ginaya ko lang. Ang kaso nga lang mga Mima, hindi ko lang talaga alam kung paano siya gawin. Kaya yan, hinuhulaan ko na lang kung paano siya itrim. Buti na nga lang ay nakuha ko kahit papano. At tinatanong ko na nga lang kay Daddy Renz kung okay lang ba o hindi siya pangit tignan. Sabi naman ni Daddy Renz ay okay naman. Di ko lang alam kung totoo o ayaw niya lang ako malungkot dahil sa kinalabasan ng buhok ko mga Mima. Para sa inyo mga Mima, okay lang ba yung ginawa ko sa buhok ko? Hindi pa nga ako nakontento dyan mga Mima at naisipan ko pa nga na maglagay pa ng bangs. Nung una nga ay nagdadalawang isip pa ako kung maglalagay pa ba ako o hindi na. Pero yun din mga Mima, pinush ko pa rin at naglagay pa nga rin ako ng bangs. Kakapurit nga lang pala na buhok yung ginawa ko sa bangs ko. Para kung pangit man siya mga Mima ay hindi ako magsisi sa huli dahil hindi siya sobrang kapal. Dahil kapag sobrang kapal kasi niya mga Mima ay kapag pangit siya hindi mo na siya mababalik at sobrang halata na nga niya mga Mima. At ayan nga mga Mima, bilang lang pala yung mga buhok ko na ginawa kong bangs. Natatawa pa nga ako sa sarili ko dahil sa ginagawa ko mga Mima. Pero wala na, hindi na natin mababalik. At ayan na nga ang resulta. Hanggang dyan na lang mga Mima. Please like, share, and subscribe for more videos.